Happy Sunday mga ka-Tess Marie at eto na nga ang kaganapan sa akin ngayong linggong ito. Hindi porkit linggo ay magpapahinga tayo mga Tess Marie. Kailangan nating magbukas ng tindahan para kahit papaano ay may pumasok na income sa atin ngayong araw. Nakatulog na nga ako ng alas 4 ng madaling araw kagabi dahil nga tinapos ko lahat ng gawain ko sa school. Ayoko kasi na natatambakan ng gawain sa school. Kaya wala na tayong gagawin ngayong araw. Naisipan ko na lang na magbukas dahil nga may gagawin din naman kami ng anak kong si Nigel. Kung mapapansin ninyo, sobrang busy ko nga dyan magugunting. Gumagawa kasi kami ng anak ko dyan ng barko. Kailangan namin gumawa ng barko dahil kailangan namin umuwi ng Marinduque sa September, Charis. Mga ilang araw na nga namin ginagawa ng anak ko ito at hindi na namin matapos-tapos dahil nga may pasok ako ng mga nakakaraan. Kaya ngayon naisipan naming tapusin na talaga para bukas maipasa na niya sa kanyang teacher. Hindi naman kakayanin ng anak ko na mag-isa lang siya magli-layout, mag-isa lang siya magugunting. Nang lahat ng yan, bago pa magawa yung barko, sobrang stress na ng anak ko. Ewan ko ba naman kasi at napakaraming project ng mga bata sa school ang nangyayari tuloy sa kanilang pag-aaral, sandamakmak na project, konting discussion at maraming pasok ang nangyayari, ganon. Sabi ko nga sa anak ko, abay napakaswerte ninyo ngayon dahil lahat ng kailangan ninyo ay instant na. Dati-rati kasi bago pa kami makahingi sa nanay namin ng mga pang kailangan sa school na ko, kailangan muna namin magtinda ng mangga, ganon. Sa mga oras na yan, mga Tess Marie, ay talagang ngalay na ako kakapintura, kaya pinasa ko na sa anak ko yung gawain. Sabi ko sa kanya ay siya na ang magtapos. Dahil mayat maya din namang may bumibili ng milk tea at siomay. Kaya ipinasa ko na rin talaga sa kanya. Pero hindi ko rin naman siya matiis. Talagang kailangan ko talagang siya tulungan dahil nga hindi naman niya rin kaya mag-isa talaga yung project na yan. Pero alam niyo ba mga Tess Marie na hindi pa namin natatapos ang barko ay gandang-ganda na ako sa nagiging resulta ng aming pagkukulay. Talaga namang napaka-creative din ng anak ko. Ang dami niyang idea dun sa barko na idinadagdag. Sabi ko nga napakatyaga nito. Naku po, paano naman kaya kapag si Andrew na yung gagawa ng barko? Baka nandun pa lang kami sa layag ay hindi na kami matapos. Kaya ang gagawin ko na lang mga Tess Marie bago pa magpa-project ang teacher ni Andrew sa susunod na pasukan ng mga barko-barko na ganyan, abay magpapagawa na ako sa tatay ko. Kasi sobrang galing din ng tatay kong gumawa ng mga bangka-bangka. Dati nga nung maliliit pa yung mga anak ko tuwing uuwi kami ng Marinduque, talagang hindi lumilipas yung araw na hindi nag-uukit ang tatay ko sa kahoy ng bangka para sa kanyang mga apo. Nakakamiss lang din talaga ang tatay ko sa mga ganong bagay. Alam nyo ba mga Tess Marie na pagdating sa mga gawain ng mga bata sa school ay talagang tutok na tutok ako? Full support kasi ako sa kanila sa mga ganyang bagay. Gusto ko kasi na lahat ng assignment nila at mga output sa school ay naipapasa nila sa school. Kasi iba yung pakiramdam na pasahan na tapos ikaw wala kang maipasa. Ang hirap na pinagtitinginan ka ng mga kaklase mo kasi wala kang output, ganun. Ewan ko ba naman na nakaugalian ko na talaga pagdating sa mga anak ko na dapat lahat ay pulido kahit hindi naman talaga charis. Kaya talaga naman kung minsan ay hindi ko na rin talaga maiwasan na hindi maging Jurassic dahil nga sa sobrang dami na rin nilang gawain at pinagsasabay-sabay ko na lahat, nai-stress na rin ako, charis. Tingnan nyo naman mga Tess Marie, ang ginagawa kong barko, abay malapit nang matapos. 'Di ba ang ganda-ganda na? Sa totoo lang, yung barko na yan ay kulang-kulang pa talaga. Wala pa po kasi yung layag at ang anak ko pa talaga ang gagawa nun. Dahil pagdating sa paggagawa ng mga ganon, wala akong alam. Ang gagawin ko lang talaga ay magkulay, magunting. Pero pagdating sa pagdodrawing, si Nigel na ang gagawa nun. Alam nyo ba mga Tess Marie na nagpapasalamat ako kasi nung mga nakakaraan, may nagbigay kay Andrew ng mga acrylic na pangkulay. Kasi sobrang konsumo kaya ng mga kinulay namin dyan. Kung bibilin pa namin yun isa-isa, nako po, napakamahal din ang gastos namin bago pa kami makagawa ng barkong ganyan. Pero teka nga mga Tess Marie, dahil sa bidyong ito, ang sabi ko sa anak ko ay bidyohan ang barko. Bakit ba naman ang binidyohan ay puro tabako sa likod? Hindi ko na tuloy ito ma-edit mga Tess Marie. Tuloy-tuloy kasi itong video na to. Ay kaya ang sabi ko na lang, sige, push na natin to. Kasi mataba naman talaga ang nanay mo, ganun. Hayaan nyo mga Tess Marie, sa mga susunod kong video, ipapakita ko sa inyo ang finished product ng barkong yan. Maganda po talaga siya, promise, sa personal maganda. Kaya sa lahat po ng nanonood palagi ng video ko at walang sawang nag-like at nag-heart, thank you so much po kasi nandyan kayo palagi para sumuporta. Bye!